Noong araw, bago pa nagkaroon ng kuryente sa baryo ng San Roque, maraming kwento na ang kumakalat tungkol sa isang kabaong na lumulutang sa gitna ng dilim. Sabi ng mga matatanda, lumilitaw ito tuwing Biyernes ng gabi sa pagitan ng alas 12 at alas 3 ng madaling araw. Kapag nadaanan mo raw ito, may kapalit na isang buhay sa baryo. Maligayang pagdating sa Pusang Itim, ang tahanan ng kwentong kababalaghan at hiwaga mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mula sa alamat at urban legends hanggang sa mga totoong karanasang nakakapanglapot. Dito maririnig ang lahat ng nakakatindig balahibong storya. Kung handa ka na sa takot at misteryo, halina't sumama sa akin sa paglalakbay sa dilim. Huwag kalimutang mag-subscribe at sabay nating tuklasin ang mga sikreto ng gabi. Si Thomas ay isang matapang na binatang driver ng jeep. Wala siyang pinaniniwalaan sa mga kwento ng matatanda. Para sa kanya, lahat ng yan ay gawa-gawa lamang para takutin ang mga bata. Isang gabi, matapos siyang maghatid ng pasahero mula sa bayan, nagpasya siyang dumaan sa lumang kalsada sa may sementeryo. Kahit pinagbabawalan siya ng mga matatanda. Habang binabaybay niya ang kalsada, biglang bumigat ang hangin. Tahimik, walang kuliglig, tanging ugong na makina ng jeep ang maririnig. Pagdating niya sa tapat ng sementeryo, may nakita siyang puting liwanag sa gitna ng daan. Noong una, akala niya ay plastic o tela lang. Pero habang papalapit siya, unti-unting nagkaroon ng hugis. Isang kabaong, lumulutang, dahan-dahang umiikot at parang may aninong kumakatok mula sa loob. Pinilit ni Thomas na huwag pansinin. Pero nang tumingin siya sa rearview mirror, nakita niya na sumusunod ang kabaong sa jeep. Mabilis niya itong pinaharurot hanggang sa makarating sa bahay. Nanginginig, pawis na pawis. Kinabukasan, sinabi niya ito sa kanyang inang si Aling Feli, na matandang albularyo ng baryo. "Anak," sabi nito, "hindi mo dapat tinitigan. Ang kabaong na yan, hindi basta multo. Palatandaan yan na may kaluluwang gustong makausap ka." Hindi naniwala si Thomas. Pero mula noon, gabi-gabi ay may kumakalabog sa bubong ng bahay nila. Parang may mabigat na bagay na bumabagsak. Tuwing titingnan nila sa labas, wala naman. Hanggang isang gabi, habang natutulog si Thomas, bigla siyang nagising sa tunog ng pagkalansing ng kadena. Nang lumingon siya sa bintana, naroon na naman ang kabaong. Nakatayo sa ere, nakatingin sa kanya. Sa loob nito, nakita niyang may bangkay ng batang lalaki. Nang lumapit siya, napasigaw siya. Ang mukha ng bata ay kamukhang kamukha niya nung bata pa siya. Kinabukasan, pumunta si Thomas sa pinakamatandang residente sa baryo, si Lola Nena. Pagkarinig ng kwento, napaluha si Lola. "Anak, hindi mo ba alam? May kakambal ka na namatay noong sanggol ka pa. Hindi mo siya nakilala dahil itinago namin. Pinanganak ka sa ulan at isa lang sa inyo ang nabuhay." Nang marinig ito ni Thomas, nanlumo siya. Ang kabaong na lumulutang pala ay hindi multo ng masama, kundi kaluluha ng kanyang kambal na naghahanap ng kapayapaan. Kinagabihan, bumalik si Thomas sa sementeryo. Bitbit niya ang kandila at rosaryo. Tahimik siyang nagdarasal sa gitna ng dilim. Hangin lang ang maririnig at mga alitaptap na sumasabay sa ihip ng hangin. Pagmulat niya ng mata, naroon muli ang kabaong. Ngunit ngayon ay hindi na nakakatakot. Nagliwanag ito at sa loob nakita niyang nakangiti ang batang kamukha niya. Bago ito tuluyang maglaho, may narinig siyang mahinang tinig. "Salamat kuya, makakatulog na ako." Pagkaraan ng gabing iyon,
hindi na muling nakita ang lumulutang na kabaong sa baryo ng San Roque. At si Thomas, mula noon, naging tahimik at mabait na tao. Tumutulong sa mga libingan tuwing undas. Nag-aalay ng kandila sa mga puntod na walang bumibisita. Sabi ng matatanda, minsan daw sa gabi ng undas, may nakikitang batang lalaki sa tabi ni Thomas. Nakangiti at sabay silang nag-aalay ng dasal. Minsan ang mga multo ay hindi para manakot, kundi para magpaalala na may mga kaluluwang hindi kailanman nakatulog.